Today we celebrate Mother's Day and we greet every mother in this place and we wish you Happy Mother's Day. Amen. Pwede ba natin palakpakan ang mga nanay ngayong umaga? Sa bawat nanay na narito, naaring hindi nyo po nararamdaman na yung inyo pong mga ginagawa ay maaring hindi napapansin, ang inyong pagmamahal, ang inyong mga sakripisyo, maaring na-overlook ng iba, pero tandaan nyo po ang nais kong sabihin sa inyo, nakikita ka ng Panginoon. Amen? At nire-recognize ng Diyos ang mga nanay sa lugar na ito. Amen? The Lord bless you, all the godly mothers, all the mothers in this place, for you are highly favored and divinely chosen. Amen? Palakpakan po natin ang mga nanay po natin. Salamat po. Alam po ba ninyo ngayong umaga, na sa likod ng mga matagumpay na tao, behind every successful person and a spiritual giant in faith is godly and praying mother. Amen? Sa likod ng mga taong matagumpay at mga taong kinilala ang kanilang kadakilaan ng kanilang pananampalataya, sa likuran nila ay merong mga makadiyos na nanay na umaalalay sa kanila at nananalangin sa kanila. Sa lahat ng mga nanay sa lugar na ito, hindi man kayo kilala ng mundo, pero naka-record sa langit ang impact ng inyong buhay bilang isang makadiyos na nanay. And so ngayong umaga, ako po ay mangungusap sa paksang The Legacy of a Godly Mother. The legacy. Ito po, ang legasiya ng isang makadiyos na nanay. Kaya ang Diyos ngayong umaga ay mangungusap sa mga nanay na ang mga nanay sa lugar na ito ay lalong maging makadiyos. You see, a godly mother is a woman who seeks to honor the Lord and follow the Lord in her role as a mother. Yun po yung nanay na makadiyos, na talagang inahangad niya yung maparangalan ng Diyos sa kanyang buhay at sundin ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang mga obligasyon, sa kanyang mga responsibilidad, sa kanyang gawain bilang isang ina. This means she lives with a divine assignment. Yung isang nanay ay merong tinatawag na divine assignment na kanyang itinatatag ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya sa salita ng Diyos. Na siya po'y nag-iiwan ng legasiya ng isang spiritual inheritance. And the mother, particularly the godly mother, they are rewarded for their godly example. Praise the Lord. So today we honor not just mothers, but godly mothers who live by kingdom principles and leave a lasting legacy that shapes future generations. Nire-recognize natin, pinaparangalan po natin ngayong umaga, hindi lamang ang mga nanay, kundi ang mga makadiyos na nanay na namubuhay sa mga principles ng kaharian ng Diyos. Na sila po yung nagsishape, naguhubog, naguhulma ng mga future generations. Kaya ang laki po ng responsibilidad ng nanay. Ang isang Hudyo na mananampalataya sa Diyos, kaya siya Hudyo na sumasampalataya sa Diyos dahil ang nanay niya ang naghubog sa kanya. You see, pag sinabing legacy o legasiya o yung iniiwan sa tao, sa mundo, ang ibig sabihin po nito, legacy is what a person leaves behind after they are gone. It includes their values, influence, actions, achievements, and the impact they have had on others' lives. Yun po yung natawag na legacy. Yun po yung iniiwan, ipinapasa. Kaya po, ang nanay na makadiyos,
Siya po ay nagpapasa ng kanyang values, ng kanyang mga pinagpapahalagan sa buhay, ng kanyang mga impluensyang makadiyos, ng kanyang mga gawaing makadiyos, ng kanyang mga achievements o mga impact at influence na kanyang ginagawa sa kanyang pamilya. See, mga kapatid, it is the lasting imprint of someone's life on the world. Ito yung isang bakas na magtatagal. Isang legasiya, isang bagay na iniiwan, ipinapasa sa kanyang pamilya. Kaya ngayong umaga, nawa ang Panginoon mag-usap sa ating lahat, particularly sa mga nanay, na hindi lamang maging nanay, kundi makadiyos na mga nanay. Kasi po, kayo ang maghuhubog ng mga susunod na henerasyon, ang mga nanay. So ngayong umaga, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa aklat ng Kawikaan, Proverbs 31 verse 10. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Sino ang makatatagpo ng mabuting babae o ng mabuting ina, sapagkat siya ay higit na mahalaga kaysa sa mga batong ruby o mga batong mahalaga. Ang isang ina, ang isang nanay, ang isang babaeng mabuti ay napakahalaga. Kumbaga, wala po siyang presyo, higit siya sa lahat ng bagay. You see, a virtuous woman is a woman of moral excellence, strength, and godly character. Yung pong mabuting babae, yung pong mabuting nanay, siya po ay isang babae na mayroong tinatawag na moral excellence, mataas na antas ng moralidad. Siya po ay malakas, strong. And has that godly character. Mga kapatid, the word virtuous in Hebrew is kayil. And we know that, alam niyo po ito, na ang ibig sabihin ng kayil ay morally excellent, mataas ang kanyang moralidad. Siya po ay isang strong na babae, spiritually strong and godly woman. Makadiyos na babae. Yung ibig sabihin ng virtuous. Talagang ang Hebrew word, talagang pagka tinignan mo yung isang salita, ang daming ibig sabihin. Mabuti, makadiyos, banal, matuwid ang pamumuhay. So since we celebrate Mother's Day, gagamitin po natin yung salitang godly mothers. Amen? So papaano po, how does a godly mother or godly woman leave a lasting legacy? Paano po ang isang nanay na ordinaryo ay makapag-iiwan, makapagpapasa ng isang legasiya na mananatili magpakailanpaman. Isang legasiya na ahangaan, tutularan ng susunod na henerasyon. So papaano yon? Una po, a godly mother fulfills her divine assignment. Ang isang makadiyos na nanay, ginagawa niya yung kanyang divine assignment. Mga kapatid, ang pagiging nanay, ang pagiging magulang, ito po ay isang makadiyos na assignment, na atas sa buhay ng isang tao. Sabi ng Proverbs chapter 31 verse 11, it says, the heart of her husband safely trusts her. So yung mabuting babae, yung mabuting nanay, yung puso ng kanyang asawa ay lubusang nagtitiwala sa kanya. At hindi siya nangangailangan ng anumang bagay. Kaya ang isang tao, hindi siya maghahanap ng isang bagay, ng iba pang bagay, kapag ang kanyang kasama sa buhay ay makadiyos na babae, makadiyos na nanay. The Bible says in verse 3, she does him good. Siya po ay gumagawa ng mabuti. Kaya nga, virtuous woman siya eh. Mabuting babae. Yung lumalabas sa kanyang bibig ay kabutihan. Yung kanyang ginagawa ay puro kabutihan. Hindi kasamaan. And it says, all the days of her life. Bakit? Kasi yun yung kanyang task. Yun yung kanyang divine assignment. Mga nanay, meron po kayong divine assignment. Ang divine assignment nyo ay ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. Dito po makikita natin ang isang
babae na mabuti, makadiyos, at siya po yung spiritual influencer sa kanyang family. Sa amin, kung meron pong magiging matinding impluensya, yun po yung aking wife. Yun po yung ina ng tahanan. Yun po yung ilaw ng tahanan. Ito po. Kaya nga sabi ng Biblia, verse 11, her husband safely trusts her. Ang kanyang asawa ay nagtitiwala sa kanya. Bakit? Kasi ito pong mabuting nanay, itong mabuting babae, ginagawa niya lagi yung kabutihan sa kanyang pamilya. Never na ang nanay o ang isang babae gumawa ng kasamaan sa kanyang pamilya. Kung meron man, napaka-rare nun. Kung meron man, siya'y hindi makadiyos. Siya'y walang takot sa Diyos. Pero kung ang babae nagsasalita ng mabuti at gumagawa ng mabuti, ito ay sa dahilan siya ay virtuous woman. Morally excellent. Spiritually strong. Godly woman. Amen? Can we give God some praise? The Bible says, she does him good, not evil, all the days of her life. Wow! Ginagawa niya hindi lamang yung pagmamalasakit, gawain sa bahay. Ang isang makadiyos na nanay, sinishape niya, hinuhubog niya yung kanyang future generation na magbibigay ng impact sa kanyang pamilya, sa kanyang henerasyon. Ang Biblia po ay punong-puno ng halimbawa ng mga babaeng makadiyos na nagpasa ng kanilang pamumuhay na makadiyos, na mabuting pamumuhay. Isang halimbawa niyan, makikita natin sa aklat ng 2 Timoteo, 2 Timothy chapter 1 verse 5, and I will read this in the New Living Translation. Sabi diyan, I remember your genuine faith. Sabi ni Paul kay Timothy, inaalaala ko yung iyong totoong pananampalataya. For you share the faith that first filled your grandmother Lois. Sapagkat sinishare mo, sabi niya, binabahagi mo ang iyong pananampalataya na ito'y unang nakita, unang natagpuan sa iyong lola na si Lois. At sa iyong ina na si Eunice. And Paul said to Timothy, and I know that the same faith continues strong in you. Purihin ang Panginoon na ipasa ng kanyang lola at ng kanyang ina kay Timothy yung genuine faith. Alam niyo po, si Lois, si Eunice, itong dalawang babaeng ito sa buhay ni Timothy, sila yung nag-nurture, sila yung nagpalago ng pananampalataya ni Timothy. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, ang isang Hudyo, kaya siya Hudyo at siya'y sumasampalataya sa Diyos kasi hinubog siya ng kanyang nanay sa pananampalataya. Pinalaki siya ng kanyang ina sa pananalig sa Diyos. Gaya ni Timothy, sa Biblia, siya hinubog, iniquip siya, pinalakas siya, pinatibay siya ng kanyang lola, ng kanyang ina. At siya po ay naging isang kilalang pastor sa kasaysayan. Alam niyo po mga kapatid, ang lola ni Timothy, ang nanay niya, hindi sila preacher. Hindi sila magaling na tagapagsalita. Never sila nag-preach sa mga synagogues o never sila nag-plant ng mga churches. Pero yung kanilang pananampalataya, ito'y nagbigay ng impact sa buhay ni Timothy. Ipinasa ni Lois, ni Eunice, ang kanilang pananampalataya kay Timothy. Hindi lamang yung kanilang kultura, hindi lamang yung kanilang tradition sa family, kundi yung buhay at totoong pananampalataya sa Diyos. Purihin ang Panginoon. And you know, God is looking for this kind of women na mga nanay sa lugar na ito, kayo po ay hindi lamang maglilinis ng bahay, mag-aasikaso sa pamilya, kundi kayo po ay nagpapasa ng inyong pananampalataya sa inyong mga anak. Na kahit na sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, kayo'y nananatiling matatag, matibay. Bakit? Kasi sumasampalataya kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. You see, motherhood is not just physical. It is a divine assignment with eternal implications. Tandaan po natin ito mga kapatid. Ang pagiging isang ina, ang pagiging nanay ay hindi lamang ito physical na gawain o physical sa buhay ng isang tao. Ito po ay makalangit na atas. Makalangit na bigay ng Diyos, na utos ng Panginoon na meron pong tinatawag na eternal implications.
Walang hanggan na impact, walang hanggan na aral na makikita, walang hanggan na magagawa sa buhay ng isang tao. You see, a godly mother sees her children as arrows to be molded for God's purpose. Tandaan po natin sinasabi ng Psalm 127, verse 3, sabi diyan, "Behold, children are a gift of the Lord." Ang mga anak daw po ay regalo ng Diyos. At ang bunga ng sinapupunan ay gantimpala mula sa Diyos. Kaya nga, ang pagkakaroon ng anak, ang pagkakaroon ng pamilya, assignment ito sa Diyos. Atas ito ng Panginoon. Ito ay divine assignment. Kaya bawat isa sa atin, lalo na sa mga nanay, mayroong divine assignment. And sabi sa verse 4, "Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth." Katulad ng mga palaso sa kamay ng isang mandirigma, ganon ang mga anak sa buhay ng isang nanay sa kanyang kabataan. You see, children are gifts from the Lord, but they are also divine assignments from God to be molded for His purpose. Tandaan po natin yung palaso, yung layo na mararating ng palaso ay nakasalalay sa kung paano hinubog yung palaso. Yung layo na mararating ng isang anak ay nakasalalay sa kung paano siya hinubog, dinalisay ng kanyang ina sa pananampalataya. A godly mother trains and aims her children toward their destiny. Yun ang nanay. Yun ang makadiyos na nanay. Ano po? Sila po yung naguhubog, naguhulman ng kanilang mga anak sa kanilang destinasyon. Tandaan po natin ito. The child's success in life depends on the way they were nurtured and shaped by their mother. Ang pagtatagumpay ng isang anak ay nakadepende sa kung paano siya tinuruan, hinubog, pinalaki ng kanyang ina. Kaya kung ano yung bata, reflection ng nanay, hindi ng tatay. But of course, sometimes reflection din ng tatay. Pero iba ang nanay, iba ang kalibre ng nanay, iba ang impact ng nanay, iba ang pagmamahal ng nanay. Iba ang pag-aaruga ng nanay. Godly mothers, tandaan po ninyo ito, you are not just raising children. Ang mga nanay, ngayong umaga, hindi lang po kayo nagre-raise up, nagpapalaki ng mga anak. Nagpapalaki kayo ng future warriors. Nagpapalaki kayo, naguhulma kayo ng mga mananamba sa Diyos. Nagpapalaki kayo, naguhulma kayo ng mga nagpapabago ng kasaysayan ng mundo. Amen? Are you with me? Ito ang kalibre ng nanay. Ito ang impact ng nanay. At kung naniniwala po kayo dyan, say amen. That godly mothers, you are not just raising children, you are raising future warriors, worshipers, and worldly changers. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo po, sa kasaysayan po natin, kaya po mayroong revival sa Methodist. Alam niyo po, ang Methodist, sa kasaysayan ng Christianity, sila yung nagbigay ng impact noong 17th century. Sa katauhan, John Wesley at Charles Wesley, dalawang magkapatid. Ang nanay nila, si Susanna Wesley. Si Susanna Wesley ay merong 19 na anak kasama si John Wesley at si Charles Wesley. 19. Paano niya inaruga, paano niya pinalaki ang kanyang 19 na anak na lahat may takot sa Diyos. Lahat nagmamahal sa Diyos. Simple lang ginagawa ng nanay na ito. Yung kanyang apron, kanyang inilalagay sa kanyang ulunan at araw-araw pinagpipray niya bawat isa sa kanyang mga anak. Araw-araw. Araw-araw yumuyukod siya sa Panginoon, lumuluhod siya sa Panginoon, araw-araw siya nanalangin sa Diyos at nagdideklara ng kabutihan ng Diyos sa kanyang mga anak. Bawat isa, 19 na anak, wala ni isa sa kanila na naging makasalanan. Bawat isa naglingkod sa Diyos. At ang dalawang ito, si John Wesley, si Charles Wesley, sila yung nagbigay ng matinding pagkilos ng Panginoon sa kanilang kasaysayan.
sa bansang kanilang nilakihan. You see, her godly influence birthed a revival through her sons that still impacts today's world. Bakit? Kasi merong isang ina na naintindihan niya, meron akong divine assignment. Meron akong atas ng langit. May utos ang Diyos sa akin na hindi lamang ako maging isang ordinaryong ina, kundi isang nanay na makadiyos na nagpapalaki ng aking mga anak na may takot at pagmamahal sa Diyos. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, paano nakapag-iwan ng legasiya ang isang makadiyos na ina? Una, she fulfills her divine assignment. And second, a godly mother builds on the Word of God. He builds her life on the Word of God. She believes in the Word of God. She builds her life on the Word of God. The Word of God is her foundation. Proverbs 31 verse 26. Kinukuha lang natin sa Proverbs 31 yung mga highlighted na pwede nating ma-apply sa buhay natin. It says, she opens her mouth with wisdom. Nagbubukas siya ng kanyang bibig na mayroong buong karunungan. Ang kanyang panalita ay punong-puno ng karunungan. It says, on her tongue is the law of kindness. Ang isang makadiyos na ina, sa kanyang dila naroroon ang kautusan ng kabutihan. Nasa kanyang dila ang batas ng pananalita at pagtuturo ng kabutihan. Na hindi siya nagsasalita ng masama. Hindi gumagawa ng masama. In the Amplified Bible, it says, she opens her mouth in skillful and godly wisdom. And the teaching of kindness is on her tongue, giving counsel and instruction. Saan niya nakuha ito? Saan nakuha ng isang inang ito, ng nanay na ito na makadiyos, yung mga salita na nagbibigay ng wisdom, skillful and godly wisdom, the teaching of kindness on her tongue. Saan? Sa salita ng Diyos. Kaya kapag ang nanay lagi nagbabasa ng Biblia, nagme-meditate ng salita ng Diyos, ang lalabas sa kanyang bibig ay mga salitang nagbibigay ng pagpapalakas, pagpapatibay, encouragement. Dito makikita natin ang dalawang bagay. She makes the Bible the foundation of her faith. Kaya importante sa mga nanay, kung nais mo maging makadiyos na nanay, make the Bible your foundation of your faith. Keep on meditating the Word of God. Keep on reading the Word of God. Kasi meron kang divine assignment. And you must build your life in the Word of God. This woman in Proverbs 31, she builds her life on the Word of God. She makes the Bible the foundation of her faith. Her wisdom is not from the world. Ang kanyang karunungan hindi galing sa mundo, but it comes from the Word of God. Ako, lahat ng kaalaman ko, lahat ng natutunan ko sa buhay, galing dito. That's why I love the Bible. I love the Word of God. I share the Word of God. I give Bible. Bibigyan ko ng Biblia. Kasi ang Biblia, ito po ang dapat maging foundation ng ating pananampalataya. Nanay man o tatay o mga anak. Kung nais mong maging matalino sa buhay, build your life on the Word of God. Keep on reading, meditating the Word of the Lord. She makes the Bible the foundation of her faith. She teaches her children not just how to survive, but how to live by faith. Ang buhay ay pananampalataya. Pangalawa, makikita natin sa kanya, her character preaches louder than her words. Yung mabuting nanay, kakikitaan mo siya na yung kanyang pag-uugali ay mas malakas. Yung kanyang katangian, yung kanyang mabuting pag-uugali ay kitang-kita kaysa sa kanyang sinasabi. Pero ang hindi makadiyos na nanay, kitang-kita at angat-angat ang kanyang pananalita kaysa sa kanyang gawa.
That's why God wants you to fulfill your divine assignment. You have this divine assignment that you will live a life pleasing to God. And for you to live a life pleasing to God, build your life in the Word of God. So her character preaches louder than her words. Her kindness, integrity, prayer life, and strength speak even when she is silent. Ito bang makadiyos na nanay? Na yung kanyang kabutihan, yung kanyang integridad, yung kanyang prayer life ay malakas na nangungusap kahit natahimik siya. Think about this. Mas kitang-kita yung kanyang pamumuhay kaysa sa kanyang pagsasalita. Isang example niya na sa Bible ay si Hannah. Sa 1 Samuel chapter 1 verse 11, talagang she prayed to God that the Lord will give her a son. Yun yung daing ng kanyang puso, yun yung kanyang panalangin. At siya'y nagsabi sa Diyos, Panginoon, kapag binigyan mo ko ng isang anak, i-dedicate ko siya sa iyo, ibibigay ko siya sa iyo, Panginoon. When God gave her a son, nung tinupad ng Panginoon yung kanyang panalangin, tinupad niya rin yung kanyang panata, na yung kanyang anak na si Samuel, dinedicate niya sa Panginoon. At si Samuel ay naging isang dakilang propeta at pinuno sa kasaysayan ng Israel. Si Hannah sa Biblia, ng 1 Samuel, ay hindi lamang po nag-raise up ng isang anak, kundi siya po ay nag-release ng isang propeta. Siya'y naglabas ng isang propeta. Bakit? Because of her prayer life. Because of her godly life. Isang another example nito, si Monica. Hindi natin kilala si Monica. Maaaring si Monica, kapitbahay ninyo. Pero sa kasaysayan ng Christianity, merong isang babae ng pangalan ay Monica. At si Monica ay meron siyang anak ng pangalan ay si Augustine. Maaaring iba sa inyo, hindi nyo kilala si Augustine. Pero si Augustine, tinawag ng kasaysayan na siya si Saint Augustine, na gumawa ng isang makapangyarihang pagkilos sa kasaysayan. Si Monica ay nanalangin kay Augustine nung bata pa lamang sapagkat si Augustine ay isang lalaking rebelde. She prayed for her rebellious son for many years. Makita mo yung kanyang pag-iyak, ito ay mga binhi na pampunla para sa kanyang anak. Yung kanyang pagluhod sa Diyos, yung kanyang pagtawag sa Diyos ay naging binhi upang ang kanyang anak ay magkaroon ng hula ng pananampalataya sa Diyos. So yung pananalangin niya sa kanyang anak na si Augustine, ito yung nagdala kay Augustine sa Panginoon. Isang araw, itong si Augustine nakakilala sa Diyos. Kaya mga kapatid, kahit na po kung kayo po may mga anak na para mga anak nyo, rebelde, pasaway, sakit sa ulo, just keep on praying. Just keep on believing to God. Lalo ka maging malapit sa Panginoon. At dahil sa ginawa nito ni Monica, ang kanyang anak na si Augustine sa kasaysayan ng Christianity ay naging isa sa most influential Christian thinkers in history. Pinakamatinding impluensya. Alam nyo, pagka binasa nyo po yung mga books ni St. Augustine, talagang mamamangha ka sa karunungan at sa kanyang kabihasaan sa Biblia. Bakit? Kasi merong isang ina na umalalay at naghubog sa kanya upang siya ay makakilala sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Tandaan po natin ito, mga kapatid, a godly mother's legacy is not measured by worldly success, but by spiritual fruit that lasts in generation. Ang legacy o ang naipapasa ng isang makadiyos na ina ay hindi nasusukat sa tagumpay sa mundo, kundi sa kanyang spiritual fruit na nagtatagal sa bawat henerasyon. Kaya ngayon, nababanggit natin itong mga taong ito. Bakit? Kasi merong makadiyos na ina na naghubog sa kanila. So, papaano ang isang makadiyos na ina ay nakakapag-iwan, nakakapagpasa ng legacy na magtatagal? First, she fulfills her divine assignment.
Second, she builds her life on the Word of God. And third, a godly mother leaves a spiritual inheritance. Ang maka-Diyos na ina ay nagiiwan ng isang spiritual na pamana. Ang spiritual na pamana ay walang hanggan, mga kapatid. Sabi ng Proverbs 31 verse 28, it says, her children rise up. Ang kanyang mga anak ay tumatayo at nagsasabi na siya ay pinagpala. Di ba ang sarap pakinggan na merong isang anak na tatayo at magsasabing, ang nanay ko blessed, ang nanay ko pinagpala ng Diyos, ang nanay ko makadiyos, ang nanay ko naglilingkod sa Diyos, ang nanay ko na sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng problema, tapat sa Diyos. The Bible says, her children rise up and call her blessed. Her children testify to her blessed life. Mga nanay, pakikinig po kayong mabuti. Pakinggan niyo pong mabuti ito. Your legacy as a godly mother will always be recognized. Tandaan niyo po yan. Yung legasiya nyo, yung may papasa nyo pong values ninyo, yung genuine faith, yung paglilingkod nyo sa Diyos na napapasa nyo sa inyong mga anak, lagi itong mare-recognize. Maaring hindi nakikita ng ibang tao yan, pero naka-record yan sa aklat ng langit. Nakikita ng Diyos ang inyong mga ginagawa. The seeds you sow in tears will bloom in your children's testimony. Tandaan nyo po. Yung pag-iyak ninyo para sa mga anak ninyo, yung sigaw ng puso ninyo para sa mga anak ninyo, ito ay mga binhi na uusbong sa mga patotoo ng inyong mga anak. I'm here because of my mother. Ang nanay ko ang naghubog sa akin na kumilala sa Diyos. Ako'y na-born again, nakakilala rin sa Panginoon, dahil sa isang ina na dinala ko sa Panginoon. I'm here because of the blessed mothers that raised me up. And I am forever grateful for them. Amen. Kaya po mga nanay, yung inyong dalamhati, yung inyong pagdaing, yung inyong pananalangin, yung inyong pag-iyak. Huwag niyo sumbatan ang inyong mga anak. Isumbong niyo sila sa Diyos. Sabihin niyo sa Diyos yung kanilang ginagawa at ang Panginoon ang hahaplos sa kanilang damdamin. Amen? Merong Diyos na nakakakita at merong Diyos na tumutugon sa panalangin. Dahil merong Diyos na nagmamahal, hindi lamang sa iyo, kundi sa iyong buong pamilya. Your children may forget your advice. Maaaring kalimutan ng inyong mga anak, ang inyong mga pangaral, yung mga payo, paalala. Pero tandaan nyo, but they will never forget your example. Hindi nila makakalimutan yung halimbawa ninyo, yung kabutihan ninyo. Hindi nila makakalimutan yung inyong pagtulong sa kanila, yung inyong pag-aasikaso sa kanila, yung inyong pagmamahal sa kanila. Yung inyong pananalangin sa kanila. Yung halimbawa ng inyong buhay. Ako hindi ko makalimutan ng nanay ko. Kaya yung huling sandali ng nanay ko talagang ibinuhos ko yung aking atensyon sa kanya. Dahil ako'y pinagpahalagahan at pinakita sa akin ng aking ina ang kanyang halimbawa. Hindi perpekto ang nanay. Pero ang nanay tapat sa kanyang paninindigan. Kaya nga the Bible says in Proverbs 31 verse 28, second sentence, her husband also, and he praises her. Her husband also call her blessed and praises her. You see, a mother's legacy is not built in a moment, but in a lifetime of quiet, faithful service to God and her family. So yung legacy ng mother, ng makadiyos na ina, ay hindi lamang po ito sandali, ito yung lifetime of quiet, no? Walang hanggan na tahimik, tapat na paglilingkod at pagkilala sa Diyos at sa kanyang pamilya. Higit sa pera, ang makadiyos na ina ay nabubuhay sa pananampalataya, sa pananalangin at sa layunin.
Alam nyo, minsan si Hannah tumayo rito. Di po ba yung aking anak? Silang po ngayon ay nasa Mindoro kasi nagre-review si Ned. Nung tumayo siya rito, sabi niya, natuto akong manalangin. Hindi sa tatay ko. Bagamat ang tatay niya, pastor, naglilingkod sa Diyos. Kikita niya nagpipray. Pero sabi niya, natuto akong manalangin dahil narinig ko ang nanay ko nananalangin. Nakita niya yung paghubog ng kanyang ina sa kanya. Kaya mga kapatid, ang isang bata, ang isang anak, matututo sa buhay yan. Hindi lamang sa mga advice mo. Siguro yung mga advices, yung mga instructions, iksian natin ng konti. Pero yung halimbawa, ipakita natin. Amen? Amen po ba mga speaker of the house? Mga preacher of the house? Praise the Lord. Natututunan ng bata na hanapin ang Diyos sapagkat meron siyang ina na hinahanap ang Diyos sa harapan nila. See, a godly mother leaves a spiritual inheritance that affects generations. Sa Biblia, merong isang Lois, may Eunice na nag-influence kay Timothy. Merong Hannah na nagbigay ng isang propeta sa kanyang bansa. Merong Mary na nagpalago, naghubog ng tagapagligtas ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, she's blessed. Mga kapatid, tandaan po ninyo to. Anumang bagay na ginagawa nyo na nakatago, whatever you do in private will echo in generations. Ito'y maririnig at patuloy na maririnig sa bawat henerasyon yung ginawa ninyo. Remember, a godly mother does not just prepare meals, she prepares legacies. Hindi lamang po kayo naghahanda ng pagkain, nagluluto ng masarap na pagkain, kayo po ay naghahanda ng legasiya, ng maipamamana ninyo. Na kahit na wala na tayo, merong impact, merong influence. Sa Biblia, merong isang babae ng pangalan si Jochebed. Si Jochebed, siya ay nanay ni Moses. Sa Exodus chapter 2, yung panahon na yon, pinapatay ang mga anak na Hudyo, lalo pat babae. Pero itong ina na to, si Jochebed, iningatan niya si Moses, iniligtas niya mula sa kamatayan, pinagkatiwala niya sa Panginoon. Hindi niya lamang pinreserve ang buhay ni Moses, pinreserve niya yung future ng Israel. Sapagkat si Moses sa kasaysayan ng Israel, siya po ang naging deliverer, siya ang naging teacher, siya ang naging ruler ng Israel. Mga kapatid, hindi mo alam, maaaring ang iyong anak pwedeng maging presidente ng Pilipinas. Who knows? Who knows, pwedeng ang anak mo ay lumaki yan na may takot at pagmamahal sa Diyos at matindi maging impluwensya at maging isang mayor ng Quezon City. Sino nakakaalam? Sino nakakaalam ng anak mo maging isang binibining Miss Universe? Who knows? Di ba ba? Palakihin natin ang ating mga anak na may takot, may pagmamahal sa Diyos. Lalo na ang mga nanay. Maging maka-Diyos po tayo. Alam nyo, sa kasaysayan, marami mga testimonies ng mga preachers. Alam nyo, marami akong libro na nabasa. Actually, meron akong library. Mahilig ako magbasa ng mga biographies. Maraming mga testimonies ng mga preachers, ng mga leaders, ng mga missionaries. Ang kariringgan mo ng ganitong salita. Matitinding tao ito sa kasaysayan ng Christianity. Ang laging lumalabas sa kanilang bibig ay laging, ang nanay ko, ang lola ko, ay hindi tumigil na manalangin para sa akin. Yun yun eh. Kaya siya naging matindi, kaya maraming mga matinding missionaries, preachers, kasi ang nanay niya ay hindi tumigil na manalangin sa kanya. Sila'y namuhay sa isang buhay na unshakable kasi naipasa sa kanila yung pananampalataya. Isang lalaki sa kasaysayan ng pangalan ni si Booker Washington, sabi niya ang ganitong quotation, and I quote, sabi niya, "If I have done anything in life
worth attention. Kung meron akong nagawa sa aking buhay na talagang mapapansin, I feel sure that I inherited the disposition from my mother. Kung meron akong nagawa na mabuti at talagang mapapansin ng lahat ng tao, sigurado ako na yung aking ginawa na yon ay nakuha ko sa aking nanay. Yung pag-ugali, yung paninindigan, yung tinatawag na disposition, sabi niya, sa buhay ay nakuha ko sa aking ina. Yun yung impact legacy ng kanyang nanay sa kanya. That's why we celebrate Mother's Day. A godly mother will be rewarded for her service. And this is the last, the reward of a godly mother. Meron pong reward, mga kapatid, may gantimpala sa isang nanay na makadiyos. Kung tayo po, hindi natin nakikita yung sarili natin dun sa pamantayan na yun ng Biblia. Kasi po, mga kapatid, ang sukatan po ng ating paglilingkod sa Panginoon, ang sukatan po natin ng pamantayan natin ng ang Biblia. Kaya kung hindi po natin nakikita yung sarili natin, pwede tayo lumapit sa Panginoon, Lord, gawin mo akong kalugod-lugod sa iyo. Gawin mo akong mabuting ina, gawin mo akong mabuting tatay, gawin mo akong mabuting anak. Bakit? Kasi may gantimpala. Meron pong reward. Sabi ng Proverbs 31 verse 29, it says, many daughters have done well. Maraming mga anak, ang ganda ng ginawa nila. But it says, you excel them all. Humigit ka sa kanila. Kaya yung virtuous woman, yung mabuting nanay, mabuting babae, nag-excel. Bakit? Kasi siya ay merong excellence sa kanyang buhay. She has that moral excellence in her life. It says in verse 30, charm is deceitful, and beauty is passing. Kumbaga yung palabas na anyo, mapandaya. Ang kagandahan, mawawala. But a woman, a godly woman, a godly mother, who fears the Lord, she shall be praised. Amen? Purihin ang Panginoon. Ang babae na may takot sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, ang nanay na makadiyos, siya po ay pupurihin. Siya'y pararangalan. Siya'y gagantimpalaan. Kaya sabi ng verse 31, give her of the fruit of her hands. Ibigay sa kanya ang bunga ng kanyang mga kamay. Let her own works praise her in the gates. You see, in these verses of Scripture, makikita po natin, sinicelebrate ng langit, pinaparangalan ng Diyos ang buhay ng isang makadiyos na ina. May gantimpala. Ipinagkakaloob sa kanya yung bunga ng kanyang mga kamay. Mga kamay na nag-alalay sa kanyang mga anak. Mga kamay na humubog sa kanyang mga anak. Mga kamay na nagdampi ng pagmamahal. God honors mothers who fear Him. The applause of heaven is greater than the praise of man. Tandaan natin yung parangal ng langit ay higit kaysa sa parangal o pagpupuri ng tao. In reality, mga kapatid, many mothers do not desire applause. Sa totoo po, hindi naman gusto ng mga nanay na sila ay pinaparangalan eh. Honestly, may mga nanay na ayaw nilang parangalan sila. Mas gustong marinig ng mga nanay yung ganitong salita. Nasasabihin sa kanila, Nay, salamat po dahil tinuruan mo ako tungkol sa Diyos. Di po ba? Mas gusto ng nanay na marinig, para bang ito ay isang napakagandang tinig sa kanyang tenga. Nasasabihin sa kanya ng anak, Ma'am, Nay, Mama, Mami, Inang, salamat po. Tinuruan mo ako tungkol sa Diyos. Salamat po, ipinakita mo sa akin ang mabuting halimbawa. Amen. Pwede pa natin palakpakan ng mga nanay.
You see, a godly mother's reward is not only in heaven. Of course, may reward sa heaven. Pero ito rin po ay sa bunga na makikita sa kanilang mga anak na lumalaki sa pananampalataya, sa salita ng katotohanan, at sa katuwiran. Isang ating greatest example ng halimbawa ay si Mary, ang ina ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay recognized worldwide and in every generation. Mary, the mother of the Lord Jesus, endured shame, labor, and heartbreak. Nung kanyang ipinagbubuntis si Jesus, ang ating Panginoon, umani siya ng pag-uusig, umani siya ng pagpapahiya, ng sakit ng kalooban. Pero nanindigan siya hanggang doon sa krus. Nandun ang isang ina na nakita niya ang paghihirap ng kanyang anak. Nagdurugo ang kanyang kalooban. Kaya nga ang Panginoong Hesus, bago siya umalis, bago siya pumunta sa kanyang ama, sinabi niya sa kanyang alagad, sabi niya, ito ang aking ina. At sinabi niya sa kanyang ina, ito ang aking alagad. And since then, kinuha ni John the Beloved ang nanay ni Jesus at kanyang inalagaan, kinalinga at pinagmalasakitan. Bakit? Kasi ito yung ina na nagsilang ng tagapagligtas. Isang ina na nagsakripisyo, nagmahal. Isang ina na nakita niya ang kanyang anak na naghihirap sa krus. Ngunit isang ina rin na nakita niya ang pagkabuhay ng kanyang anak. Her obedience made her the womb through which salvation came. Yung kanyang pagsunod, yung kanyang pagsasakripisyo. Ito ang nagbukas ng kaligtasan sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Amen. You see, a godly mother is not perfect, but she is faithful. Her word is far above rubies. A godly mother is a nation builder, a prayer warrior, and a legacy leaver. Tandaan natin, ang makadiyos na ina ay siyang nagtatatag ng bansa, isang mandirigma sa pananalangin. Isang ina na nag-iiwan ng legacy, ng pamana sa kanyang pamilya. A godly mother does not need to be famous to be influential. Ang isang makadiyos na ina ay hindi naman kinakailangan maging kilala, maging sikat, para maging influential. Ang kanyang influence ay ang kanyang makapangyarihang pananalangin. Ang kanyang mga salita ay mga binhi na nagbibigay ng punla sa kanyang mga anak. At ang kanyang pagmamahal ang nagbibigay ng pagdilig at pagpapalago sa pananampalataya. Take note of this. A godly mother is the hidden hero in the kingdom of God. Kayo pong mga makadiyos na nanay, kayo po yung mga hidden hero sa kaharian ng Diyos. Amen? Praise the Lord.